Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Sinong sisimangon? Face-to-face. Sinong ngingiti? Face-to-face. Inyong bangayan? Face-to-face. Huwag mong talikuran. Harapin mo face-to-face. Oras na para harapin mo. Harapin mo. Umaga na naman, guys. Harapin mo yan. Ano man ang problema mo, huwag mong sosolohin ito. I-share mo na yan sa amin at susolusyonan natin yan dahil ang tanging gusto namin, lahat ay happy. Happy dito sa Team Puti! Dito po sa amin, walang iwanan dahil one for all and all for one! Lahat kami nagdadamayan at nagtutulungan at goal din po namin na maayos ang kahit anuman pong alitan. Hindi ba, Team Pula? Handang-handa kaming makinig sa hinaing ng bawat panig dahil we listen and we don't judge. Yes. Dito sa Face to Face Harapan! At para matulungan tayo sa iba't ibang aspeto, always ready to serve ang ating harapang tagapayo. To make us mentally healthy, that's her priority. Wala nang iba, kundi si Doktora Camille Garcia. He's always ready to give advice for our spiritual life. Taglay niya ang pananampalatayang matatag. It's Dr. Love, Brother June Banag. Ready to give advice? Law and order, ito po ang kayang-kaya niyang i-deliver. Siya ang katuwang sa paglaban natin ng ating mga karapatan. It's Attorney Lorna Capuna! Lagi siyang handang makinig sa bawat problema. Walang detalyeng pwedeng makalampas mula sa nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Coring! Ano na naman kaya ang ating susolusyonan na problema ngayong umaga? Okay, so aalamin natin. Alam niyo naman tayo dito, one problem at a time sa pagtulong sa bayan. Diba? Okay, tayo masasandalan magpakailanman. O, diba? Tama? Okay, o may sayaw din yan. Correct! Ihataw nyo dahil hataw nyo ang bigas nyo! Let's go! Aha! Ayan! Yeah! Ate Coring, nakita ko na ang bidang sayawerong sawsawero at mag-uwi siya ng isang kaban ng bigas. Toro! Nandito na ang panalo ay si Mami! Tara po! Yes! Ang saya-saya ni Mami! Oh yeah! Iba yung sigla nung may pabigas na ha? Pakaiba! Oh, ang saya-saya. Thank you po! Oh, yeah. Kaya, Nay? Kaya po? Pabayaan po ninyo, may kasamang pamasahe Yes. para maiuwi ng payapat hindi ka madodoktor sa pagbubuhat. Talaga yung iba to parang ano, no, pato. May narinig po ako, tumunog po Ate Coring. May Okay. Okay. Oh, thank you daw sa sponsor. Yes, maraming salamat po dahil biyaya po yan Ate Coring ng Commodity Trader PH. Hello po sa inyo, salamat po. Okay, o ito na ang problema natin ngayong araw. Gusto lang niyang kumita ng wagas sa pagbebenta ng gatas.
Okay? Pero ang pagbebenta niya nito, nag-iba ang timpla dahil nauwi sa gulo. Paano? Alamin na natin ang karanasang masaklap ng babaeng nagbenta ng gatas na sapak. Yan si Ate Jeng Jeng. Matagal na po nagtitinda dito yan. Saka katunayan po, suki na po kami ng asawa ko niyan eh. Ito po yung mga parinda ko, klase ng parinda na nilalako po dito sa lugar na to. At ito rin po yung gatas na to, ito yung naging dahilan ng away po namin ni Rap Rap. Kasi po, yung nanay niya po, bumili po sa akin ng gatas, pero hindi ko po agad na ibigay. Oy, Jeng Jeng! Ang tagal ko na nagbayad sa'yo. Ano ba, nasa na yung gatas? Hindi ka naawa sa kalagayan ko, alam mong hirap na ako maglakad. Ganyan pa ginawa mo sa akin. Kaya tuloy nasaktan ka ni Rap Rap. Bigla na lang po niya akong sinipa at sinakal. Pero kaya nga po, pinabarangay ko po siya kasi po, kahit may kasalanan po ako, dapat hindi po siya nananakit, lalo na't katulad ko pong babae at daladala ko pa po yung anak ko. Walang kaya ka talaga, Jeng Jeng eh, no? Pumili nanay ko sa'yo ng gatas eh, hindi mo naman binigay. Alam mo na nga, hindi makalakad yung nanay ko. Hindi mo masisi kung bakit kita nasaktan. O ikaw, Rap Rap, ang kapal ng mukha mo. Dapat kahit may kasalanan ako sa nanay mo, dapat hindi mo ko sinaktan. Kahit kailan talaga, ang lakas mo pamangasar pag dadaan ka rito. Akala mo lang kakalimutan ko na yung ginawa mo. Pananakit po ni Rap Rap sa kanya, di po tama yun kasi pwede naman po pag-usapan ng maayos yun. Yung mga ganung bagay. Okay, at eto na ang nanapak at nasapak. Jen at Rap Rap, harapan na. Okay, o simulan na natin punot dulo ng problemang ito. Jeng, anong problema? Kasi po yung nanay po niya sa akin, bumili po ng gatas. Tapos ngayon po, hindi ko po agad na ibalik kasi nagkasakit po ako nung time na yun. Tapos nung nagpunta na po ako sa kanila, binigay ko po yung sa nanay niya na po yung pera, hindi na po gatas. Bigla po niya akong sinabihan na sisipain daw po niya ako. Oy, nagkasakit ako. Paano mo nalamang hindi? Kung Hindi ka nagkasakit, ang sabi mo, ganito, sabi mo ay teka lang po, te, yung gatas kunin ko muna kasi may order din ng kapitbahay niyo, papakita ko lang sample. Hindi ko po naibalik agad kasi nga po Eh kung nagkasakit ka, di sana natuluyan ka na sana. O, teka muna, sandali lang Teka muna, Rap Rap, siya muna. Anong relasyon ninyong dalawa? Wala po, nagtitinda po kasi dun sa lugar po nila. Okay. Tapos yung time ko nga po na po yun, nag-inano ko po sa nanay niya gatas, tapos siniram ko po ulit. Kasi po may titingin. Tapos bigla po ako nagkasakit nung time na yun, hindi ko po naibigay. Nung pumunta po ako sa kanila, binigay ko na po sa nanay niya yung pera, hindi na po gatas. Magkano yung pera? 250 po. Tamang-tama sa presyo Opo, ng gatas. O tinanggap naman ng nanay? Opo. Tapos hindi naman po niya alam na naibigay ko na po sa nanay niya. Hindi po totoo yun. Oy, Inabot ng marami akong linggo. testigo na binayaran ko na yung nanay mo. Marami akong testigo. Tapos bigla po niya akong sinipa. Inabot ng 3 linggo. Sabi niya po gano'n sa Sira akin. ulo ba ako para sa Kasama ko po yung anak baong ko. na ibigay mo nung araw na yun? May sakit ka? Ikaw na nga nagsabi, di ba? Sabi mo, nalimpungatan ako kasi Nalimpungatan? nagigising ko lang eh. Teka 3 linggo, inabot eh. Paano umabot sa sapakan? Ano po, yung nga po yung time na yun, binigay ko po sa nanay niya yung pera. Tapos siya po pala, ginising po siya ng nanay niya. O nung kita kapatid mo, mali niya. ka na naman, kapatid nung ko nagising sa akin. kapatid niya po, ginising daw po siya. Na nandoon daw po ko. Tapos bigla po niya akong sinipa. Kasama ko pa po yung anak ko nung time na yun. Kasama ko pa po yung anak ko po. Tapos sabi niya, gusto mo sakalin kita? Sinakal pa rin po niya ako. Ha? Sinakal pa po niya ako. Nandun po mismo sa harap ko yung anak ko. Ay. Nagkaroon nga po ng trauma yung anak ko. Iyak po ng iyak eh. Ay, hindi pwede nakikita. 7 years old, may isip na yun. Sabi po nung anak ko, Mama, lika na. Tapos hanggang sa lumapit pa po siya, sinakal niya pa po ako. Ay, lalo kawawa. pong nano yung anak ko. So, yung gatas, okay na yung nanay? Opo, naibigay ko naman po eh. Yung gatas na-scam na. Hindi na po gatas yung binigay ko. Pera na po. Nagbayad na ako eh. Iska? Bayad? Binigay ko na sa nanay mo yung pera eh. Teka muna, kasi baka masama ang gising. Sabi mo, pagkagising eh. Sabi niya, gusto mo sipahin kita? Sabi niya po gano'n. Sabi ko, sige nga, sipahin Bakit mo. ka na doon sa bahay nila? Lagi po ako nagtitinda dun sa lugar po nila, ma'am. Wala ka sa loob ng bahay? Wala po, ma'am. Malapit Wala ka po. lang doon? Opo. Ayun, okay. So, ang tanong ngayon, gaano katotoong talagang sa walang kadahilanan, nagkamali talaga si Rap Rap at nanakit pa siya. Yun ang malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimahon?
nagawa mong sapakin at sipain si Jeng nang dahil sa gatas? Inamin ko po, nagawa ko po yun. Kahit mali po ako. Teka. Hindi ko magagawa sa kanya kung wala siyang ginawang kasalanan sa nanay ko. Hindi naman ako... Eh, pumapatong ka sa babae, bakla ka ba? Mananakit na lang basta-basta ng ano eh, ng tao na walang dahilan eh. Wala ka bang asawa at anak? Wala po. Wala pa. Pero pag galit ka talaga, yun ba talaga nangyayari? Nananakit ka? Hindi po, sa kanya lang po. Sa kanya lang? Oo. Totoo Kasi ba? po, kasi po, unang linggo po, sabi niya, okay na, Rap. Di tinanong ko yung mama ko, ma, okay na raw, sabi niya. Wala pa. Hindi kasi Ulo ko sa'yo yata tayo ni sinasabi ng Jeng nanay Jeng mo, ah. ano? Sumunod na pangalawang linggo, Hindi kasi sa nakasalubong inyo ko siya. sinasabi ng nanay Jeng, mo na ano, bayad Jeng? na kasi Okay hinihingi yung pera Eh, okay ng na, nanay nandun mo. na. Eh, di ibig sabihin eh, niloloko mo kami. Hindi niloloko. Ay, sabihin kasi ng mama mo na binigay ko na kasi lang hinihingi yung pera niya. So, ano yun? Bakit yung nanay sinasabi hindi pa daw? Kasi nga po, sabi po nung nanay, wag mong sabihin kila Rap Rap kasi nga, pagka may pera po siya, nalalaman ni Rap Rap, hinihingi po nila kahit pang-iwas. Ba't naman ako manghihingi ng pangyosi sa nanay ko? May trabaho Eh, rin ako. mama mo nagsasabi, bakit hindi mo tanungin ang nanay mo? So, Nasuspindi nga po ako dahil nalaman ng mga kasamahan ko na nanakit daw ang babae. bilib naman ako. Di ba, Attorney Lorna? Bilib din naman ako sa kumpanya niya. Nasuspindi siya nung malaman na nananakit siya ng babae. Oo. Hindi ba? Dapat lang. Dapat lang, pero Dapat lang. mukhang hindi credible yung storya na yan. Ano? Kasi Oo. hindi naman ata nag-complain ito sa company. No? Hindi. Pero bakit ka nasuspindi? Pagka ano ko po sa kanya, pag tapos ko siyang tadyakan tapos sakalin, di nagpaalam ako sa mama ko, ma, alis na ako, punta akong grahe. Oh. Tumawag sa akin yung nanay ko. Tapos yung cellphone ko, pag sagot ko naka-loudspeak, pinapupunta ka sa barangay, pinablato ka Dinarangay ko po kasi siya eh. Sabi sa akin. Dinarangay ko po siya eh. Kasi nga po, dahil sa kadahilanan yung anak ko po, sa anak ko po. Kasi po, kaya daw po pinablatter kasi yung anak niya na trauma. Eh di Talaga paano kung naman. halimbawa wala yung anak mo ron, hindi ka magpapabarangay. Ano, bakit hindi ako magpapabarangay? Nanakita ng babae, bakit hindi kita mababarangay? Ano bang pumasok sa isip mo at bigla ka na lang nanadyak? Nagigising ko lang po nun eh. Oo. Nagigising ko lang po nun. Ngayon, nung sabi sa akin ng kapatid ko, Rap, andyan si Jeng Jeng. Sabi sa akin, sabi ko, Jeng Jeng, hoy ano yun, ay nagalit. Nagalit din ako. Hindi kita minumura. Nagmura siya. Maling ka, hindi kita minumura. Hindi totoo? Hindi po. Bigla ka lang nagsalitang, o Jeng, ano, gusto mo sipain kita? Sabi ko, sige nga, Alam mo, sipain mo. Bigla mo ako sinipa. Nakakahaba lang ng ilong yung pagsisinungaling. Pahaba na ilong mo kanina Ako, pa. Rap Rap, kasi nungaling. Marami ako testigo. Sino ba talaga nagsasabi ng totoo sa Sinungaling kanila? ka. Kasi iba yung sinasabi niya, iba yung sinasabi nito. Pero sa kahit na anong pagkakataon, hindi ka dapat mananakit. Opo. Kasi pwede ka talagang pakulong. Opo. Saka aminado naman po ako, mami, naman rin po yung nagawa ko yun. Aminado naman po ako. Pero hindi pa rin po siya dapat na manakit sa babae. O, inamin Lalo ko yun. nagkasama ko pa po yung anak ko. Inaamin ko rin yun. Naamin ko naman talaga kasalanan ko, oo, pero wala kang karapatan na saktan ako. Wala kang karapatan. Wala ka rin karapatan lukuhin yung nanay ko. Para sabihin ko sa'yo. Wala ka rin karapatan lukuhin yung nanay ko. Wala Para kang sabihin ko sa'yo. karapatan. Sabihin ko O rin kaya sa'yo. nga, di ba, inaamin ko nga, di ba, nagkamali ako. O, inaamin ko rin, nagkamali ako. Manakit. Inaamin ko rin na nasaktan kita. Inaamin ko din na nasaktan kita. Kasi biro ninyo, sa halagang 250 pesos na inabot kasi ng 3 linggo, eto ang kinahinatnan nila, oh. Pinagawain po nung namin ng tatay ko yun tsaka nanay ko kasi nung nakasalubong namin siya ng pangatlong beses ng pangatlong linggo, galing kami sa trabaho nun eh. Tangali, sabi niya sa amin, oh, okay na, nakayati pa uli na. Sabi ng tatay ko yun, may ulam tayo pambili. Pagdating doon, wala. Hindi nag-aaway yung na... Nag-aaway yung nanay ko. Kailangan makausap yung nanay kasi sabi ng nanay, ayaw daw niya sabihin sa'yo. Ayaw sabihin? Kasi nga po, hinihingi nga po nila yung pera ng mama niya. Okay. Pwede. So nakakalito ano po, ang magkaibang bersyon ni Rap Rap at saka ni Jeng. Kaya, resbakan muna tayo sa kanilang mga kakampi sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, Gusto
Pero pati siya nasa pack, ha? Meron pang isa. Alex, humarap ka na. Awat lang ako! Pati ko, sasabakin mo. Tatlo mo na nga, Andrew. Biyak niya na eh. Tatay Alex, nakamukha ni General Biason. Magandang araw po. Huwag niyo nga siyang awayin. Kung ako pambansang panot siya, panot siya. Huwag niyo siyang awayin. Relax ka lang. Papulilang mo ako. Relax. Okay, Sir Alex, ano po ang inyong kaugnayan kay Jeng? Kasi sa kanya rin ako bumibili ng gatas eh. Okay. Tsaka ng mga shampoo, pabango, sa kanya rin eh. Okay. Ano naman ang version po ninyo? Paano kayo muntik masapa? Eh, paano po inaawat ko silang dalawa? Eh, sisipain ito, kasusuntukin. Pati ako, muntik ng samaan na suntok. Aawat lang po ako. Maawat lang po ako noon. Talagang tatamaan ka kasi bumit na ka ng malay. Malay ko ba kung kakampi ka? Ito naman, rap-rap. May Iyak ko yung anak ko eh. paggalang na lang din sa may edad na. Tay Alex, ilang taon na po ba kayo? Po. Ilang taon na po kayo? 53. Ano bang pagkakakilala nyo kay Rap Rap? Mainitin po ba talaga ulo niya? Pagka bagong gising talaga yan, gano'n naninigaw dun sa looban yan. May ganun talaga. Minsan naninigaw yan pagka bagong gising. Tanong natin kay Doc Camille kung may anger issue ba? Hindi, meron ba talagang ganun? Yung paggising mo, masama ang gising. Minsan masama ang tingin. Ha? O masama ang tingin sa'yo, biglang masama ang tingin. Siyempre, maalo ka. Ano yun yung kasabihan, biruin mo na ang lasing, Wag lang ang bagong gising. Parang naano siya Masama na, ng tingin minsan sa'yo yan. nabibigla. Ganun Oo. pagka nagigising. Pagka tignan mo siya ng masama, magagalit sa'yo yan. Ganun. Oo. Hayaan mo, sa susunod, pag titignan kita yung cute naman na tingin. Cute! Comedian ka, Rap. Kakamba ka naman. Ano naman ang pagkakakilala mo, Alex, kay Jeng? Maayos naman siya Maayos naman siya tao. Nakakabenta naman siya ng ano, nababayaran ko naman siya agad. Minsan naman, pagka may kulang ako, sige, saka na lang daw, sabi niya. May ganun ka naman. Ayun. Ito naman po, timpladong-timplado na raw niya ang panloloko ni Jeng. Kaya dapat raw itong magtanda. Ito naman, ang rest back ng kakampi ni Rap Rap. Lance, humarap ka na. Oh, hindi ako po yung kinakaano mo. Parang nakita ko na kung ano yung trauma. Kayo naman, anuhin nyo na si Ay, Tatay matanda na Alex. ako. Kulang na nga ang ngipin. Matanda na ako, ginaganyan pa ako. Wala kang galang. Tumigil kayo! Maawat lang ako. Itigil nyo yan! Bakit ba galit na galit kayo sa mundo? Bakit ang dami niyong galit sa katawan ng Hindi babata naman- niyo pa? Hindi Hindi lang ko naman naman po kasi bakit ako ano naloko ano, yan atraso ko sa'yo. Marami Kahit pa eh. kailan di Iba kita rin eh. niloloko. Okay, Inaano mo sa akin. Talaga sa amin, pinagbenta mo ng mga pulbo ah. Teka muna, Lance. Hindi ka namin Baliw ka maintindihan. ba? Bakit galit na galit ka kay Jeng? Hindi ka nga bumibili sa akin kahit kailan eh. Magsasabi mo. Ano ka? Eh, bakit makampi ka ako? Wala. Hindi nga kita kilala. Kailangan mo na, tapos di mo pa binigay mga ulo mo. Hindi ka nga bumibili sa akin, oh. Ano ulit, binayaran na tapos hindi binibigay ang produkto? Sasabihin niya, ano, Oy, naku. papakita lang sa kapitbahay, gagawin sample. Uy, ano sasabi mo? Binabalikan naman kayo, babayaran kayo. Kayo nga, pag nangingi kayo sa akin pang yosi, pag dumadaan kayo sa akin, kapal ang mukha nyo. Sa laki naman. Kaya pa nangingi na pang yun, nakikita ko eh. Ayos ah. Sa laki ng katawan, pumapatol sa babae, pumapatol sa matanda. May mga nanay naman siguro kayo, di ba? Sa laki kong to, mangingi ako ng pangyosi sa'yo. Kaya nga, sa laki mong yan, pumapatol ka sa maliit na babae. Tapos pagbabantaan mo pa ako. Hindi ko kayo pinagbawal mo ba sa looban? Kungaling ka, di ba totoo yan? Oy, tatayos kami sa barangay. Hindi totoo, wala Kaya nga kami sa binater kayo barangay. dito eh. Natural lang kung natin siya kasi nasaktan ko siya eh. Pero, Lance, nilireklamo din ba sa barangay si Ate Jen ng mga Hindi po. naloko sa Wala po. produkto? Wala Meron ba po. kayong pruwebang gano'n? Wala po. Wala. Meron. Sabi meron. Asan ang pruweba mo? Di ko na mahanap, di ko makakita Hindi ko yung ano eh. mahanap. Kuya Alex ang loko Hindi ko doon. makita Hindi yung ko nga ano. Wala kilala niloko yun. eh. Wala akong niloko, oy. Pero yung kapitbahay namin, wala pinagbenta kang mo. niloko? Kapit ba? Uy, sinungaling ka. Labas mo yung pruweba mo. Alam mo, wala kang niloko. Ilabas mo. Wala kang niloko. Wala kang niloko. Aminado ako sa nanay ni Rap-Rap, pero sa mga ano mo wala, uy. Ipagpatuloy mo yung mga ganyan Doon sa amin, duwa ka sa Magawa amin. ka ng kwento. Magawa ka ng kwento.
Oh, Tapos sige. magawa pa ito. Okay. Alam mo, marami tayong matututunan dito. Lahat tayo nagkulang. Opo. Tama? Opo. Lahat tayo nagkulang. Yung iba naman nagmalabis. Oh, ito naman pagmamalabis. Dito nagkulang. Eto nagmalabis. Puyat po kasi kami lagi sa... Puyat. Tapos Puyat sa trabaho, puyat po. Alam nyo, ang tulog ay Sorry. napaka-importante. Mamaya pag-usapan natin ang tulog, ha? Napaka-importante ng tulog. Kaya kayo ganyan, siguro kulang kayo sa tulog. Opo. Napaka-importante ng pahinga. Okay. At hindi lang sila kulang sa tulog, Ate Coring. Si Ate Tuesday kulang, hindi na nagsasalita. Oh. Tutulala ako kasi actually ako yung taga-tagay nila kagabi. Tapos ayaw nilang umamin. Ako aamin para sa atin natin. Dito na ako, puti. Charos. Minus 100 pogi points talaga kapag ang lalaki ay nananakit. Sobra. Lalo babae. Lalo kung matanda. Pero tanungin naman natin ang ating mga sausawero at sausawera tungkol dito. O eto na, sa lipunan natin, bakit kaya mas nakakagalit kapag sinaktan ng lalaki ang babae kaysa sa kapag ang babaeng nanakit sa lalaki? Pag-isipan natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Ganun ba yun? Mas nakakagalit pag lalaki ang nananapak sa babae? Opo, Ate Coring, dapat kasi hindi talaga nagkakasakitan, number 1. Number 2, physically, generally, mas mas malaki ang mga lalaki, mas nabibigyan ng muscle mass. So, medyo mas masakit talaga, lalo na kapag babae ang nasasaktan. Kaya hindi talaga dapat. In any circumstance. At sa puntong yon, talagang aminado tayo, mas mahina tayo sa kanila. Opo, ate, Sa pero... physical, sa physical Sa lang. physical lang, oo. Ako tingin ko kung gusto natin ng women empowerment, kung may women's help desk, kailangan may men's help desk din para pantay ang karapatan kasi hindi naman naiba ang problema ng lalaki sa babae kadalasan. Lalo na pag problemang legal, isa lang po yan. Wala namang sexualidad ang batas. Halimbawa, yung mga nangyari dito sa dalawa, oo, nanakit kayo, di ba mga kuya? Ano depensa natin dito ngayon? Pero nakwento nyo ba bakit kayo nanakit? Kasi tingin ko naman, matino naman ang isip ni Rap-Rap. Ano ang nangyari? Kailangan din maukil-kil. Baka naman nagsisisigaw si Jeng, baka nang pinahiya-pahiya. Pero hindi sila nagkapisikalan, nagsimula ang pananakit kay Rap-Rap. Kay Kung Rap-Rap. self-defense yun, baka pwede pa natin malusutan. Puti. Ayoko na talaga din sa pula. Pinipilit nyo na lang ako. Okay, o mga Ayoko na. sausawera at sausawera, puti, anong masasabi ninyo? Ang masasabi ko lang, kahit anong mangyari, wala kayong karapatang manakit ng babae. Kahit ano pang sabihin yung dahilan, hindi kayo dapat nananakit. Okay. Pwede. Oh, dapat hindi kayo nananakit kasi pag nanakit kayo, ibig sabihin mga baliw kayo, wala na kayo sa tamang pag-iisip. Diba? Ganun lang yun. Ang babae minamahal, hindi sinasaktan. Oh. Tumingin kayo sa akin! Alam mo, Madam Inuts, ikaw talaga si Daisy. Charel. O, kausapin na. Mami, kayo na po, Mami. Para sa akin po kay Jing, dapat kasi bilang negosyo, ibigay mo yung nararapat. Kasi umabot ka ng 2 weeks. Maliit man yan o malaki, kailangan yan, tuparin mo yung pangako mo doon. Kasi, ano yan kailangan ng nanay niya, gatas yan para sa nanay niya yun. O kailangan, wag mo mulukuhin yung tao. Pag pinangako mo, i-deliver mo agad, gawin mo. O, di ba? Siguro naman, kaya ka naman nasaktan, siguro yung sobrang nagger mo siguro, siyempre hindi nakapagtampi. Siguro ito naman puyat. Hindi mo masisi. Di ba? O, ganun lang yun. Ganun lang yun. Kaya, advice ko lang sa'yo ate, kasi huwag ka maloko sa tao. Pag sinabi mo, i-deliver mo yan. Oo. Oy, sa negosyo, minsan talaga, nagbayad na yung customer, wala pa rin yung produkto. Ikaw, alam mo yan. Ako, alam ko yan. Oo. Pero bibigay naman wala siyang stock. Sinoli yung pera. Okay, inamin na may mali. Pero hindi naman porket umamin, mababawasan yung pagkakamali. Kailangan panagutan pa rin yung pananakit. Sir, pahabol lang, sir. Kahit sabihin mo na ibalik niya yung pera, yung pangako kasi nandiyan, nag-aantay yan Pwede naman pong bumili sa department store, pwede sa convenience store. Ang dami, bakit kailangan kay Jeng? Doon at least on hand, makukuha nila, hawak na nila. Siya naman yung atraso sa pagalit. Bilang negosyante
negosyante. Tayo, sir. Parang tayo na negosyante. Tama at itama natin yan para sa customer natin. Pwede may option naman ang buyer bumili sa iba. Galing ni Mami. Kuya, hindi porket pangit yung gising nyo ay mananakit na kayo. Kahit balik na rin pa ang mundo, nananakit kayo. Lalo na, hindi lang sila nanakit. Nagbigay sila ng trauma sa bata. Tsaka sa pagyoyosin nyo sa pagbisyo, hindi dapat kayo nanghihingi. Masyado na kayo malaki. Hindi ako nangingi sa kanya. Naamin ko na nga ako na nasaktan ko siya. Naamin ko naman, hindi ko naman tinatanggi yung bagay na yun. Kinausap na maayos. Ang problema, Bigla ka na may atraso. Siya pagalit. Tama na. Puro kayo pag-amin pero kulang kayo ng humility. Inaamin ninyo pero galit pa din kayo. Hindi enough ang pag-amin ng kasalanan kung hindi isinasa puso ang pagbabago, ha? Ano ang pinanggagalingan yan? Ang sa akin kasi feeling ko, kaya mainitin ang ulo nito, hindi dahil sa 250 kulang sa tulog. Kulang sa tulog, kaya mainitin ang ulo, kulang sa pahinga, hirap, ewan ko kung ano pa, pero hindi yung 250 pesos yan. Tingin ko Doc Camille, ano ang epekto ng parating puyat? Sige nga. Actually, malaki. Dahil kasi yung unang sinabi niya, di ba, yung wag magbiro sa bagong gising. Ang tawag dun sa ganitong phenomena is yung sleep inertia. Ang sleep inertia kasi, pag gumising ka, groggy ka eh. So, disoriented ka talaga. Lalo na kung meron yung tinatawag isa pang term, sleep drunkenness. Ano yung sleep drunkenness? Sa sobrang, mahimbing yung tulog, tapos gigising ka, dahil kasi konti lang yung tulog mo, ang tendency talaga, confusion. So, pag medyo nagulo yung utak mo, yung sino bang makakanti ka lang na, uy, gising na, talagang kumisa naging irritable ka, nasasaktan mo yung tao. Kaya talagang napaka-importante ng tulog dahil kasi sinasabi nga nila, ito yung isa sa main factor kung bakit nagkakaroon ng mental health issues ang isang tao, yung kulang sa tulog or yung sobra sa tulog. Sobra or kulang. Ang tama lang, mga 7 hanggang 8 oras. Yes, tama po yun, Ate Pero Puring. kapag nagkulang doon, lalo't mga bata pa kayo, kailangan nyo yan, at nagtatrabaho kayo ng grabe, kailangan 7 hanggang 8 oras, timing ninyo. Okay, Attorney Lorna, bukod sa VAUSI, meron pa bang ibang mga bagong batas o parusa para sa mga nananakit ng babae? Meron tayong bagong batas bukod sa VAUSI, yung tinatawag na bawal bastos law, yung safe space law. At dito, rin-recognize na walang difference yung babae, yung bata, yung LGBT, yung lalaki, no? Kasi lahat tayo human beings. Ang basihan ng batas na yan human dignity, respeto sa tao, whether babae or lalaki. Hindi lang physical, pwedeng pwedeng nagmumura, pwedeng mainit ang ulo. Iba na ngayon ang batas, no? Mas malaki at saka hindi lang batas yan, may ordinansa yan, ano? Dapat ini-implement na ng mga barangay yan. Pag may nangyayaring ganyan sa barangay ninyo. Idadagdag ko lang na kasi Aling Jeng, nagninegosyo ka, siguro ang pinagmula ng problema nyo is wala kang listahan. Pag nagninegosyo ka, dapat linilista mo sinong bumili, sinong nag-order, sinong hindi nagbayad, sinong isusoli mo yung pera para malinaw at makita ng kadil mo, kagaya na makita ni Rap-Rap, na meron kang listahan. Lagi natin sinasabi dito, dapat pag negosyo, may papel, may resibo. Correct. Oo. Para hindi ka, di ba? Para hindi ka pinagbibintangan na hindi mo pa nababayaran. Pagka nabayaran mo na, papirmay mo yung nanay niya. Ganun yun. Ganun talaga yun. Dr. Love, bakit grabe ang galit natin kapag babae ang nasasaktan kumpara sa lalaki? Kasi yung babae, alam mo namang hindi makakaganti sa'yo kasi mas mahina siya. So, sa mga lalaking ganon, hindi nila ginagamit yung pag-iisip nila. Bully sila. Kasi sa ating kulturang Pilipino, ang mga babae iginagalang. Kasi mahina ang babae physically, mas mahina ang babae sa atin. Ang babae inilalagay sa pedestal. Ganon. Lalo kung may asawa ka, may girlfriend ka, may shota ka, ilalagay mo sa pedestal, hindi mo pwedeng saktan. But the irony of it, sobra na ang violence sa ating bansa.
Simulan mo sa mga politiko, sa mga kontraktor, pati ba naman tayo, magtatanim pa rin ng galit sa puso at sa isip natin. Grabe na yon. Wag na. Maraming dahilan para magkasundo kayo. Wag niyong tingnan yung negatibo. No? May pagkukulang ang bawat isa sa inyo. Pero ang nakikita natin dito, ang impression natin dito, rap-rap, ang ating impression dito kayong dalawa bully sa community. Huwag niyong ikatwiran sa akin na kulang kayo sa tulog. No? Hindi namin problema yon. Ang problema, hindi kayo dapat manakit ng kapwa, babae o lalaki. Ipinagbabawal yon. So pag-isipan niyo, dapat kasi may remorse. Natidinig natin dito kanina, kasalanan ko. Pero walang remorse. Wala kami nakikitang remorse sa inyo. Alam mo yung remorse? Pagtitika, yung pagsisisi, humility, kababaang loob. Nagmamataasan pa rin kayo eh. So hindi babagay sa isang civilized society, sa isang lipunan yan. Kailangan magkaunawaan kayo at kayo rin nakatira sa isang maliit na lugar, no? So, ayusin nyo lang. Makukuha na kaya ang tamang timpla ng kanilang pangunawa para magkaayos na sina Jeng at Rap-Rap. Rep-rep ba? Rip-rip? Rup-rup? Rap-rap. Malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Sinong sisimbangon? Okay, so kanina, sinasabihan ko itong si Jeng, Dr. Love, na yung pagnenegosyo, ayusin niya. Kasi doon din ang galing yung problema eh. Yung hindi siya marunong magnegosyo ng maayos para hindi ka nakaka-deliver, hindi ka, sabi ko, wag nang kumuha ng order. Dapat meron na siyang puhunan na ibebenta kaliwaan. May stock na siya. Pero may stock ka na talaga dapat. At yung kita, yun lang ang gagastusin mo, itatabi mo yung puhunan para pambili mo ulit ang gatas. Ayun, okay. O, kayo naman, sabi ko nga, bibigyan natin siya ng pamuhunan, 12 lata nung gatas. Kasi pinapabenta lang pala sa kanya. So wala, konti ang kita. So kung mamumuhunan tayo ng 12 lata lang, meron na siyang negosyo na maayos. Pero sabi ko sa kanya, last chance mo na yan. Kasi wala na iba magbibigay sa'yo ng ganun. Salamat po. At dapat nakalista. Itong dalawang naman na ito, nakulang sa tulog, di bibigyan natin ng pampatulog. Melatonin. Di ba melatonin? Opo. Melatonin. Tsaka punching bag. Oo. Tama, punching bag. Para pag kulang ng tulog, yun na lang sipain mo, rap-rap. Di ba? Hindi, pero yung melatonin, that's healthy, very healthy, natural. Isang ganyan mo lang pagsaka na. Okay, para makatulog kayo ng maayos. Pag nakita ko ulit, normal na ha. Mga mata ninyo maliwanag na. Okay. Maliban sa, magbibigay din tayo ng 2 lata kay Mang Alex at 2 lata sa nanay ni Rap-Rap. Okay ba yun? Bayad na ha, bayad na. Okay, magbati na kayo. Ayoko na ng galit. Nakakaikli ng buhay yan. Sige na, ikaw lumapit. Sinayaw ka pa. Bolero ka rin pala. Alam mo, yung maiinitin ng mga ulo, yan ang mga pinakamalalambing din. Sabi nila, pero tigilan na natin. Pwede ka rin makalaboso. Okay. Ang roromansahin mo, yung yung kasama mo dun sa kulungan. Ang problema ba na ito ay, itong problema ng pananakit ng lalaki sa babae dahil sa maliit na halaga. Yun ba ang problema? 250 pesos? Palagay ko hindi. Yung insidente ay bunga ng problema. Ano ba yung totoong ugat? Ito ay siyempre kahirapan, pangangailangan, given na yun eh. Sa totoo lang, una, kapag hindi ka maayos magnegosyo, mapupunta ka talaga sa gusot. Pwede ka pang makalaboso. Ha, Jeng? Pangalawa, kapag kulang ka sa tulog, sabay kulang ka pa sa pang-uunawa at pagpapakumbaba, talagang hindi ka lang magkakasakit, mapepreso ka pa, Rap-Rap. Sa maaari mong magawa.
Intindihin at pag-aralan natin ang totoong ugat ng isang problema at madalas ay hindi. Kung aaminin natin, tayo din ang ating mga sarili ang ugat ng problema at tanging may hawak ng solusyon ng problema. Ang maamin na kayo. Maamin na kayo, ha? Okay. Ako po ang inyong Ate Kuring, nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap basta dapat may mukha kang ihaharap. Dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okraya. Sabutin, tama o mali. Galit. Kapitbahay niya na isa ring nanay ay kinukonsinti raw ang anak nitong binatilyo na mapalapit sa anak niyang babae na kay babata pa. Po, hindi ko na po kinukonsinti ang anak ko kasi lalaki po ang anak ko eh. Siyempre babae po yung anak ko. Bata pa po yung anak ko eh. Ilang taon na yung lalaki? 12 lang po. Anong sabi ng anak mo? Crush ko lang na po siya eh. Hindi naman as in talagang sila eh. Paano nga ba magpapakamagulang sa pumapapi love ng mga menor de edad 12 at 13 anyos pa lang? Harapin mo face to face.